Nanalangin tayo ng tahimik sa Panginoon. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilagilala sa ating mga mata. Ito ang araw ng Panginoon ang gumawa, tayo'y magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kasama ng Espiritu Santo ay sumainawang lahat. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Awitin natin ang Psalter 183. Psalter 183. Ascension Blessings. Diversification ng Psalm 68. Ito ang sabi sa stanza 3. Sing unto God, ye nations, ye kingdoms of the earth. Sing unto God, all people, and praise His matchless words. He rides in royal triumph upon the heavens abroad. He speaks, the mountains tremble before the voice of God. Let us sing the four stanzas ng Psalter 183. O Lord, thou hast ascended on high points to reign. Captivity thou leadest, a captive in thy train. Which gifts to thee are offered, by melody we bear. Who pray that thou, Jehovah, their God with them may dwell. Blessed be the Lord who daily our heavy burden bears. The God of our salvation, who for His people cares. Our God is near to help us, our God is strong
to save. The Lord alone is able to ransom from the grave. Sing unto God the nations, the kingdoms of the earth. Sing unto God, all people, and praise His matchless word. He rides in royal triumph upon the hills abroad. He speaks, the mountains tremble before the voice of God. Oh, glory, might, and honor ascribe to God on high. His arm protects His people who on His far rely. Born from thy holy dwelling, thy awful glory shine. Thou shalt against thy people, unending grace be thine. Tumaho tayo sa pagbabasa ng kautusan ng Panginoon sa Exodo 20. Binikas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o na anumang kawangis na anumang nasa langit sa itaas o na nasa lupa sa ibaba o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin na tumutupad ng aking mga utos. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi po walang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ikaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. At nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kalima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Ka-6, huwag kang papatay. Ka-7, huwag kang mangangalunya. Ka-8, huwag kang magnanakaw. Ka-9, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. At ika-10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o anumang bagay ng iyong kapwa. Ito ay buod na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo sa Mateo 22, ang talata ay 36, na mayroong biyasa sa kautusan na nagtanong sa ating Panginoong Kristo, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Bilang tugon sa mga kautusan ng Panginoon, awitin natin ang Psalter 164. Psalter 164, Spiritual Longing and Devotion. Versification ng Psalm 63. Awitin natin ang lahat ng stanza.
Lord my God, O God of grace, in earnestly I seek thy face. My heart cries out for thee, my spirit thirsts thy grace to taste, unexcelled in these desert ways. In which no waters be, in which no waters be. I long as in the times of old, thy glory, glory to behold, within thy holy place, because thy tender love I see, most precious for the life to me. My lips shall praise thy grace, my lips shall praise thy grace. Thus will I bless thee while I live, and with uplifted hands will give praise to thy holy name. When by thy bounty will supply, then shall my soul be satisfied. My mouth shall praise proclaim, my mouth shall praise proclaim. My lips shall in thy praise delight, when on my bed I rest at night, and meditate on thee, because thy hand assistance brings, beneath the shadow of thy wings. My heart shall joyful be, my heart shall joyful be. Bago po tayo dumako sa ating congregational prayer, ay meron po mga ilang announcement ang ating council sa atin. Ang ating gawain sa Laguna ay kasama natin ngayon silang nagagawain ngayon sa pamagitan ng FB Live. At mamaya po, pagkatapos ng ating gawain ay merong pagpupulong for their regular monthly meeting ang ating council mamaya. Kung lolobin ng Panginoon, panalangin natin ang karunungan ng Panginoon, kalakasan ng Panginoon para sa mga kalalakihang ito upang makapagpasya sila ng maayos para sa kabutihan ng kabuuan ng iglesia, maging ng ating fellowship sa Laguna. At nagagalak tayo sa Panginoon dahil pinagkalooban muli tayo ng isang biyaya ng tipan, isang binhi ng tipan, na ipinagkaloob ang isang supling kay Sister Winnie, bagamat prematurely dahil hindi pa kabuanan, pero kinakailangan ng ilabas ang bata dahil delikado ito sa kalagayan ni Sister Winnie dahil din sa kanyang edad. At nagpapasalamat tayo dahil Sister Winnie ngayon, bagamat nahirapan siya sa operasyon, ay makakalabas na siya ngayong araw nito. Pero yung bata ay mananatili sa incubator. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil yung bata ay masigla at maganda yung development ng bata. Siguro mga 2-3 linggo ay pwede nang lumabas yung bata at panalangin natin na i-provide ng Panginoon ang kanilang pangailangan dahil malaki ang kanilang pangailangan para sa pang-araw-araw na pangailangan ng bata, lalo na sa incubation.
At ang ating katikisim para sa mga bata sa senior ay tuwing 3:00 ng Sabado, at in-encourage namin ang mga kabataan at ang mga magulang na dalhin ninyo ang inyong mga anak sa katikismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na hindi nakikita, ngunit Ikaw ay nagkaroon ng laman sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. At nakilala ka namin, O Diyos, sa pamagitan ng aming Panginoon, sapagkat siya ang eksaktong larawan ng hindi nakikitang Diyos. Sa Kanya namin nasilayan ang walang hanggang kapangyarihan ng aming Diyos. At sa pamagitan niya, habang kami ay mahina at nagtatampisaw sa kasalanan, siya ay namatay para sa mga masasama. At inamin namin, Panginoon, na kami ang mga masasamang iyon, sapagkat kami ay walang katuwiran sa aming mga sarili, maliban ang Panginoong Jesucristo ay magdusa at mamatay at muling mabuhay para sa aming pagpapawalang sala, upang kami ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Walang ibang batayan ng aming kaligtasan at katuwiran maliban sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Bagamat maraming relihiyon ngayon na nagsasabi na kami ay merong magagawa para sa aming kaligtasan, na kami ay merong makapangyarihang kalooban upang piliin at tanggapin si Kristo, ngunit ito ay labag sa ebanghelyo ng katuwiran ng Panginoon, sapagkat ang buong naming kaligtasan ay nasa kamay lamang ng Panginoong Jesucristo. Hindi kami naging katanggap-tanggap sa iyo dahil merong kaming ginawa, bagamat sinasabi namin na ito ay sa pamagitan ng biyaya. Sapagkat maging ang aming mga mabubuting gawa ay sa pamagitan pa rin ng biyaya, ngunit hindi ito ang basihan para sa aming kaligtasan. Ang tanging basihan lamang ay ang persona at mga gawa ng Panginoong Jesucristo. Siya lamang, Panginoon, ang sukdulan ng lahat ng bagay. Siya lamang ang sukdulan ng lahat ng inyong pong panukala. Sa Kanya nagsimula ang lahat, at sa Kanya rin magtatapos ang lahat ng bagay, sapagkat siya ang karunungan ng nag-iisang Diyos, at sa Kanya naitatag ang lahat ng panukala mula pa sa walang pasimula, at maging ang pagpapatupad nito sa pamagitan ng inyong pong propidensya. At ang Panginoong Jesucristo namin na ito ay hindi lamang isang taong matuwid, hindi lamang siya isang tao na perpektong minahal ang Diyos, inibig ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Siya ay Diyos din mismo. Siya ang pangalawang persona na nagkaroon ng laman. At maliban na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, ang lahat naming pag-asa ay mawawala ng saysay. Sapagkat hindi maaari na sino mang nilalang ay maging kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi maaari ng isang nilalang lamang ay makapagbigay sa amin ng kaligtasan. Kaya kami, O Diyos, ay nananampalataya sa pamagitan ng mga artikulo ng aming confession ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tao, kundi isa ring Diyos. At nasa Kanya ang lahat naming kapanatagan, kabanalan, karunungan, lalo tigit ang katuwiran. At kami ngayon, O Diyos, ay may buong karapatan na magmana ng kaharian ng Panginoon, sapagkat napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo at natupad ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng iyong pong kalooban. Ang Kanyang pagsunod ay inyo pong ibinintang sa amin. Ang Kanyang katuwiran ay inyo pong idinamit sa amin, upang kami na inyo pong bayan bilang iisang katawan ay humarap sa iyo hindi bilang marumi, kundi bilang isang dinalisay na bayan. Isang dinalisay sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, na pagkatapos mo kami pawalang sala, ay nilinis mo kami sa pamagitan ng walang hanggang dugo ng Panginoon.
Kami, O Diyos, ay nagpapasalamat din sa iyo sapagkat ang katotohanan ito ay hindi lamang nanatili sa Biblia. Ang katotohanan ito ay umiiral sa aming mga puso. Na sa pagkilos ng Espiritu Santo, na siyang Espiritu ni Kristo, ay binibigyan mo kami ng isang katiyakan, isang kapayapaan na hindi maibibigay sa amin ng sanlibutan. Bagamat ang aming mga budhi ay inuusig kami araw at gabi at pinupuno namin ang aming mga higaan ng aming pag-iyak, pagdurusa at ng aming kapighatian dahil sa aming araw-araw na paggawa ng kasalanan. Ngunit ang katiyakan ng Espiritu Santo ay ganap sa aming puso. Bagamat kung minsan ito ay nasasakal ng aming sariling kasamaan, ngunit laging nananaig ang pagkilos ng Espiritu Santo sapagkat hindi maaari na ang sino mang pinagtubusan ng dugo ng Panginoong Kristo ay mawaglit sa kanyang kamay. Sino mang pinagtubusan ng Panginoong Kristo ay kahit kailan ay hindi na mawawala sa kaligtasan. Sapagkat ang nag-iingat nito ay hindi ang kalooban ng tao, hindi ang pagsisikap ng tao, kundi ang nag-iingat sa bawat hinirang ay ang Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, na sa araw na ito ay tinipon mo kami bilang isang katawan at bilang isang iglesia. Nagpapasalamat kami, O Diyos, na hindi ka nagkulang sa aming pangailangan sa buong isang linggo. Binigyan mo kami ng kalakasan hanggang sa kami ay dumako sa bahay panalanginan na ito. Bagamat kami ay may samot-saring mga kapighatian at pagdurusa at mga mabibigat na problema at karamdaman, pero dinadala mo pa rin kami sa bahay panalanginan na ito. Bagamat kami ay punong-puno ng kasalanan at mga tinatagong mga kahinaan, ngunit ikaw pa rin ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kaisahan bilang isang iglesia. Ang bawat namin mga papuri, Panginoon, ay nawa maiangkop lamang sa iyo. Sangayon sa inyong katotohanan at Espiritu, ay tanggapin mo ito, O Diyos, hindi dahil sa kami ay nagsisikap, kundi dahil lamang sa katuwiran ng Panginoong Kristo. Sapagkat malibang patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, walang anumang elemento sa panambahang ito na magiging katanggap-tanggap sa iyo. Kaya nakikiusap kami, O Diyos, bago mo marinig ang aming mga tinig, ang aming mga pananalangin, bago kami maupo ng taimtim sa pangangaral ng Ebanghelyo at makapaghandog ng aming mga kaloob para sa pangangailangan ng kabuuan ng iglesia, dalangin namin, O Diyos, na patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo, O Diyos, ang bawat naming pagsalangsang sa inyong pong kautusan. Patawarin mo ang bawat haka ng aming puso laban sa aming kapwa at mga kapatid sa pananampalataya. Patawarin mo, O Diyos, ang bawat naming paglabag na kinikilala namin na ang bawat paglabag na ito ay paglabag sa iyo. Patawarin mo kami, O Diyos, kami ng mga kahabag-habag na makasalanan. At ibintang mo sa amin, O Diyos, ang katuwiran ng Panginoong Kristo at maging katanggap-tanggap sa iyo ang bawat naming mga pasasalamat sa araw na ito. At dalangin din namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng pagnanais na pakabanalin ang araw na ito para sa iyong kaluwalhatian, sapagkat ang araw na ito ay hindi para sa amin, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Bagamat kami ay nakikinabang sa araw na ito, ngunit ang araw na ito ay inyo pong binanal para sa iyong sarili. Binigyan mo kami ng 6 na araw upang pagkaabalahan ang aming mga gawain sa buong isang linggo, at kailangan namin ibukod ang araw na ito para sa iyo pong kaluwalhatian, para sa mga espiritual na bagay na makapagpapalakas ng aming mga kaluluwa na isipan, at sa mga espiritual na bagay na makapagbibigay sa iyo ng kaluwalhatian. Kami rin, O Diyos, ay nagpapasalamat sa panibagong supling na ipinagkaloob mo sa amin kay Sister Winnie. At dalangin namin, O Diyos, na ang batang ito ay inyo pong pakaingatan hindi lamang sa katawan, kundi ang kanyang kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, na pakasangkapanin ninyo
ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang katekismo at maging ang Christian school upang sa gayon ang batang ito ay lumaki ng may takot sa iyo. Palakasin mo rin nawa, O Diyos, ang bisig ng aming kapatid na si Sister Winnie, na kanyang kalingain ang kanyang anak sang-ayon sa inyo pong pagkatawag sa kanya bilang isang ina at ilaw ng tahanan. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang magpala sa aming kapatid na ito. Palakasin mo ang kanyang katawan, bagamat siya ay nasa kanyang katandaan na, ngunit isang mirakulo, Panginoon, na binigyan mo pa siya ng isa pang supling. At nagpapasalamat kami, O Diyos, na ito ay simbolo ng inyo pong katapatan sa amin, na hindi ka nagkukulang ng mga mananampalataya at inyo pong pinupuno ang inyo pong iglesia ng mga hinirang, ng mga binhi ng tipan. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kababaihan na ngayon ay nagdadalang tao at malapit na silang magsilang ng kanilang mga supling. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo ng kalakasan ng mga kababaihang ito, bagamat nalaman namin, Panginoon, na kasama sa resulta ng kasalanan ay ang patuloy na paghihirap ng kanilang pagbubuntis at maging sa kanilang panganganak. Panatilihin mo ang kanilang katawan, O Diyos, kung niyo lamang loloobin. At higit sa lahat, bigyan niyo sila ng tamang perspektibo patungkol sa kanilang pagkatawag bilang mga ina ng tahanan. Gayon din ang mga kalalakihan sa aming kongregasyon. Pagpalain mo ang aming mga ama at ang mga kabataang lalaki na sila ay bigyan mo ng karunungan habang sinasamantala nila ang lahat ng panahon para sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya at para sa iyong kaluwalhatian. Para sa kabuuan ng Iglesia, Panginoon, pagkalooban mo kami ng mga kalalakihan na magiging office bearer. Pagkalooban mo rin kami ng mga karagdagang kaluluwa upang makasama sa aming fellowship. At bigyan mo kami ng membership na totoong sumasampalataya sa inyo at may karunungan ng mga Reformed faith at ng mga Reformed tradition na kinikilala namin na sang-ayon sa inyo pong salita. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dinadalangin, hindi bilang pag-uutos, kundi pakikiusap sa iyo. Alalahanin mo ang aming iglesia dito sa Bulacan at maging aming fellowship sa Laguna at maging aming mga kapatid sa Amerika at sa Singapore. Lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Psalter 83. Sin and forgiveness in relation sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 23, na about justification by faith alone. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 83, versification ng Psalm 32. Trespass had freely been forgiven, whose sin is wholly covered before the sight of them. Blessed to whom Jehovah imputed not his sin, who had a guided spirit, whose heart is true within. But I kept guilty silence, my strength was met with grief. Thy hand was heavy on me, my soul found no relief. But when I owned my trespass, my sin hid not from thee. When I confessed transgression, then thou forgavest me. So let the godly seek thee in times when thou art near.
hearts to fear. In thee, O Lord, I hide me. Thou savest me from evil. And songs of thy salvation, my heart with rapture fill. Dumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan, Romans chapter 4, verses 1 hanggang 8, and then tatalon tayo sa chapter 5, babasahin natin ang buong kabanata ng chapter 5. Romans chapter 4, verses 1 hanggang 8. Chapter 4 verse 1. Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay tinuring na ganap o pinawalang sala sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamalaki, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay binilang sa kanya na katuwiran. Ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya, na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na katuwiran. Kaya naman na sinasabi ni David, tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid, na hiwalay sa gawa. Mapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. And then, basahin natin ang pabuuan ng chapter 5 ng Romans. Kaya't yamang tayo ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa pamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nung tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihirang mangyari ng isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Pagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga has mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayon tinuturing tayong ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo ay nagagalak rin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, na sa pamagitan niya itinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Kaya kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi binibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Gayunman,
Ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa kanila na hindi nagkasala ng tulad ng paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pamagitan ng pagsuway ng isa ang marami ay namatay, lalo pang sumasagana para sa marami ang biyaya ng Diyos, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Jesucristo. At ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng ibinunga ng pagkakasala ng isang tao, sapagkat ang kahatulan na dumating na kasunod ng pagkakasala ng isa ay nagbunga ng paghatol. Subalit ang kaloob na walang bayad na kasunod ng maraming pagsuway ay nagbunga ng pag-aaring ganap o pagpapawalang sala. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamagitan ng isa, si Jesucristo. Kaya't kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sapagkat kung paanong sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Subalit, dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghari sa pamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan, sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. At narito ang instruction ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 23. Ang translation nito ay nasa ating bulletin na nakapost sa ating page at sa ating mga group chat. Lord's Day 23, question and answer 59. Merong question and answer. Merong tatlong question and answer ng Lord's Day 23. Babasahin natin ang lahat bilang teksto sa umagang ito. Question and answer 59. Subalit, ano ang pakinabang mo ngayong pinaniniwalaan mo ang lahat ng ito pertaining doon sa lahat ng artikulo ng Apostles' Creed? Mula patungkol sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Sagot, na ako sa harap ng Diyos ay matuwid kay Kristo at isang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Question and answer 60. Paano ka naging matuwid sa harap ng Diyos? Sagot, sa pamagitan lamang ng tunay na pananampalataya kay Jesucristo. Kaya nga bagamat inuusig ako ng aking buti na walang pakundangan kung nilabag ang lahat ng mga kautusan ng Diyos at walang sinunod ni isa man sa mga ito, at ako'y nananatiling nakakiling sa lahat ng kasamaan, gayuman, ang Diyos hindi sa aking sariling pagsisikap, kundi dahil sa biyaya lamang, ipinagkakaloob at ibinibilang sa akin ang ganap na kasiyahang ginawa ni Kristo o yung satisfaction, katuwiran at kabanalan niya sa gayong paraan. Tila hindi ako nagkasala ni gumawa ng mga kasalanan. Oo, na tila natupad ko ang lahat ng pagsunod na isinakatuparan ni Kristo para sa akin. Palibasa'y pinangahawakan ko ang kapakinabangang iyan na may pusong nananampalataya. Question and answer 61. Bakit mo sinasabi na ikaw ay matuwid sa pamagitan ng pananampalataya lamang? Sagot, hindi dahil sa ako ay katanggap-tanggap sa Diyos, batay sa pagiging karapat-dapat ng aking pananampalataya, kundi dahil lamang sa pagbibigay kasiyahan, katuwiran at kabanalan ni Kristo, na aking katuwiran sa harap ng Diyos. At ito'y hindi ko matatanggap at maiaangkop sa aking sarili sa anumang paraan maliban sa pananampalataya. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, napakalinaw ng paglalahad ni Apostol Pablo patungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan o pag-aaring ganap. O sa ating confession, ang tawag natin dito ay pagpapawalang sala. Kapag sinabing pagpapawalang sala, ibig sabihin para kang nasa harapan ng isang korte ng Diyos. Ikaw ay nasa harapan ng korte at ang yung termino ng pagpapawalang sala ay isang forensic term. Ibig sabihin,
Kung ikaw ay nahatulang guilty, ikaw ay isang kriminal. Kapag ikaw ay hindi nahatulang guilty, makakalaya ka at hindi ka makukulong. Yun ang ibig sabihin ng justification o pagpapawalang sala ng Panginoon. Tayo ay nakaharap sa hukuman ng Diyos at sa hukuman ng Diyos ay naroon ang hindi nababaling katuwiran, kabanalan at hustisya o katarungan ng Panginoon na kinakailangan magkaroon ng satisfaction, lalo na ang kanyang katarungan. Hinihingi ng kanyang kautusan na ang sino mang lumalabag ng kanyang kautusan ay kinakailangang mamatay. At doon sa Old Testament, binibigyang linaw na ang pagkakasala ay sa usapin naman ng mga ginagawa mong kamalian o paglabag sa kautusan. Pero ipinaliwanag ni Kristo sa New Testament na hindi ganun ang ibig sabihin ng kautusan. Ang ibig sabihin ng kautusan, kahit wala pa ang paglabag, yung actual sin na pag ginagawa mo, ay naroon ang pagkakasala. Hindi ka pa nangangalunya, tumitingin ka pa lang sa babae, ay nagkakasala ka na. Hindi mo pa pinapatay ang kapatid mo, pero once na napuot ka sa kapatid mo, ay pinapatay mo na ang kapatid mo. Ibig sabihin, ang sin ay hindi lamang ito issue kung anong ginagawa mo, ito ay issue ng ethical matter. Ibig sabihin kung ano ang laman ng puso mo. Yun ang ibig sabihin ng sin. Hindi ito nagsisimula sa kung anong ginagawa mo, kundi hahatulan ka ng Panginoon, hindi lamang sa mga bagay na ginawa mo, hahatulan ka ng Panginoon sa laman ng puso mo. At sa hukuman ng Panginoon, hindi ka lamang hahatulan ng Panginoon sa paglabag mo sa kautusan. Hahatulan ka ng Panginoon sa bawat haka ng isip at puso mo. At sabi ni Apostol Pablo, tayo ay pinawalang sala bilang tayo ay nakaharap sa Diyos bilang mga masasama. Hindi tayo pinawalang sala ng Panginoon bilang mga matutuwid. Kung tayo ay pinawalang sala ng Panginoon bilang mga matutuwid, hindi na kailangan si Kristo na magsakripisyo at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Nung tayo ay umarap sa hukuman ng Panginoon, hindi na bago tayo ay masama sa harapan ng Panginoon. Kundi lamang sa kabagan ng Panginoon, walang katuwiran na maibibintang sa atin, sabi ng katekismo. Na yung katuwiran, kabanalan, ay ibinintang sa atin ng Panginoon. Yung kasiyahan, yung satisfaction for sins, yung kasiyahan, na mabigyang kasiyahan, yung hustisya o yung katarungan ng Panginoon, ay ibinintang sa atin ng Diyos. At isa itong hiwaga ng biyaya. Sapagkat ang banal na Diyos, ang matuwid na Diyos, hindi niya maaaring palampasin ang bawat laman at haka ng puso ng tao, maging bawat pagsuway. Sa simpleng pagkain lamang ng bunga, ng pagkaalam, ng punong kahoy ng pagkaalam, ng masama at mabuti, hinatulan niya ang buong sanlibutan. Walang maliit na kasalanan sa harapan ng Panginoon. Ang bawat paglabag, kung iniisip man natin na ito ay maliit o malaki, lahat ng ito ay may karampatang walang hanggan at pansamantalang kabayaran ayon sa hukuman at paghatol ng Panginoon. Kaya isang biyaya at hiwaga ng biyaya kung paano tayong pinawalang sala sa harapan ng Diyos. Isang hiwaga ng biyaya at wag itong mawawaglit sa inyong isipan, isa itong biyaya. Isa itong bagay na hindi pinaghihirapan, sabi sa Romans 4. Para doon sa mga gumagawa, sabi sa Romans 4, ang kailangan sa kanila ay kabayaran. Kung pinaghihirapan mo ang kaligtasan, kung pinaghihirapan mo ang katuwiran, ang nararapat sa iyo ay kabayaran. Ngunit ang usapin ng katuwiran at kaligtasan ay hindi usapin ng pagkilos at paggawa para sa iyong katuwiran at kaligtasan. Ito ay usapin ng kung anong ginawa ni Kristo para sa iyo. Si Kristo lang ang may kalakasan at kapangyarihan na gumawa para sa ating kaligtasan. Sabi ni Pablo sa chapter 4, verse 4 hanggang 5. Ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya. Kung pinaghirapan mo ang isang bagay, hindi ito isang biyaya. Ito ay nararapat sa iyo. Ito ay may karampatang kabayaran na kung
Gaano karaming oras ang nirender mo sa isang trabaho, yun ang babayaran sa iyo. Sabi sa verse 5, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masamang tao, ang kanyang pananampalataya ay tinuturing ng katuwiran. First, nung sinabi na para doon sa hindi gumagawa, kundi sumasampalataya, ibig sabihin ng pagsampalataya ay hindi gawa ng tao. Nung sumampalataya si Abraham at itinuring ang kanyang pagsampalataya bilang katuwiran ni Abraham, hindi ibig sabihin na ibinilang si Abraham bilang matuwid dahil siya ay sumampalataya. Si Abraham ay pinawalang sala sa harapan ng Panginoon, hindi dahil siya ay sumampalataya. At yun din ang katuruan ng ating katekismo sa Question and Answer 61, hindi dahil sa nararapat ang aking pananampalataya, hindi dahil sa ang pananampalataya ay matuwid at katanggap-tanggap sa Diyos, kundi dahil lamang kay Kristo. Alinsunod ito sa katuruan ni Apostol Pablo na ang pagsampalataya ay hindi gawa. Kung bibigyan natin ito ng mababaw na salin, ang pagsampalataya ay pamamahinga. Ang bawat buhay ng mananampalataya, pagkatapos na siya ay buhayin ng Espiritu Santo at bigyan ng buhay na walang hanggan, pagkatapos na buhayin siya, yung maborn again ang kanyang kaluluwa, at sabi ng Panginoon Kristo, ang kaluluwang ito ay never nang mamamatay sapagkat ito ay galing sa langit, ito ay born from above, sabi sa John 3:3. Pagkatapos tayo buhayin ng Panginoon, ang bawat nating buhay ay buhay ng pamamahinga. Hindi na tayo dinala ng Panginoon sa kapaguran. Alam niyo kung bakit tayo umiiyak gabi-gabi? Kung bakit tayo nagdurusa gabi-gabi? At pagod na pagod tayo sa ating nararanasan? Dahil yun sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kabaligtaran ng kapahingahan. Walang kapayapaan sa kasalanan. At isang biyaya ng Panginoon na ini-impress sa atin ng Panginoon, yung bigat ng kasalanan, upang maranasan natin yung walang kapahingahan. Pero once na suminag ang biyaya ng Panginoon sa atin, pinaparanas ng Panginoon sa atin ang kapahingahan ito. Bagamat kung minsan ay nawawala sa ating isipan o yung sa senses natin yung kapahingahan ito, pero never nawala sa kapahingahan ang bawat mga hinirang ng Panginoon. Yun ang kabaligtaran ng kasalanan. Kapahingahan. Kaya ang pagsampalataya, pagsisisi ng kasalanan, ito ay kapahingahan. Hindi ito sa sarili nating gawa. Kung papababawin pa natin, ang Diyos mismo ang siyang gumagawa nito sa atin. Ang sabi ng Panginoon Kristo sa mga Pariseo, ang pagsampalataya ay gawain ng Ama. Ito ay gawa ng Diyos sa bawat mananampalataya. At ang sabi ng mga apostol, ang pagsisisi ng kasalanan ay kaloob ng Diyos. Malibang pagkalooban ng pagsisisi ng kasalanan ng isang tao, hindi siya maliligtas, sapagkat ang pagsisisi ng kasalanan ay mula sa Diyos. Hindi hinayaan ng Diyos ang kanyang mga hinirang na gumawa para sa kanilang kaligtasan. Hindi hinayaan ng Panginoong Kristo na ang kanyang bayan ay maiwan sa kapaguran at sila ay magsika para sa kanilang katuwiran. Doon sa hukuman ng Panginoon, hindi ka titimbangin ng Panginoon sa dami ng ginawa mo o sa bigat ng mga ginawa mo sangayon sa iyong pananampalataya. Ang sukatan ng Panginoon, ang timbangan ng Panginoon, ay ang ating Panginoong Kristo lamang. Wala kang ni isang naiambag para sa iyong katuwiran, kabanalan sa harapan ng Panginoon. At yun yung punto ng katekismo sa umagang ito. At yun din ang punto ni Apostol Pablo sa Romans 4 and 5. Na ang ating katuwiran sa harapan ng Diyos ay hindi ang pananampalataya, hindi ang paggawa ng mabuti, hindi yung pagtanggap kay Kristo, hindi yung pagsisisi ng kasalanan. Pinunto agad ng katekismo na ang ating katuwiran sa harapan ng Diyos
ay ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Sapagkat ang usapin ng katuwiran ay usapin ng buhay na walang hanggan. Walang sino man ang makapasok sa pintuan ng langit sa kaharian ng Diyos malibang siya ay pinawalang sala muna at inabswelto ng Panginoon sa lahat ng kanyang kasalanan. Sapagkat ang langit ay hindi para sa makasalanan, kundi para lamang sa mga matutuwid. Ang punto natin sa umagang ito, si Kristo ang aking katuwiran sa harap ng Diyos. Una, ang kapahayagan, ang confession. Pangalawa, ang katiyakan o ang comfort o yung assurance. And thirdly, ang karanasan o yung experience. Si Kristo ang aking katuwiran sa harap ng Diyos. At ito ay matatagpuan yung tema na ito sa question and answer 60. Si Kristo ang aking katuwiran sa harap ng Diyos. Ang kapahayagan na si Kristo ang ating katuwiran sa harap ng Diyos, ang pinakatema ng Lord's Day 23. At hindi dapat mawaglit ang ating isipan sa katotohanan ito. Si Kristo lamang, kung lalagyan natin ito ng exclusive term, si Kristo lamang ang ating katuwiran sa harap ng Diyos. Upang kapag tinignan natin ang pagsampalataya, tinignan natin ang pagsisisi ng kasalanan, tinignan natin ang mga mabubuting gawa, ay hindi mawaglit sa atin ang ating katuwiran lamang sa harapan ng Diyos ay ang Panginoong Kristo lamang. Bagamat pinag-aaralan natin yung activity of faith, pinag-aaralan natin yung mga biyaya ng good works, huwag mawaglit sa ating isipan ang lahat ng ito ay walang bearing sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang may bearing lamang sa harapan ng Panginoon, ang meron lamang bisa upang ikaw ay mapawalang sala at mapatawad sa iyong kasalanan, ay ang persona at mga gawa ng Panginoong Kristo. Wala nang iba. Wala nang ibang hinahanap ng Panginoon kundi ang kanyang sarili. Sapagkat si Kristo ang eksaktong imahe at larawan ng hindi nakikitang Diyos. At ang hinahanap ng Panginoon ay lagi ang kanyang sarili at hindi ang tao. Kaya marapat lamang na ang kanyang hanapin sa kanyang bayan, once na tayo ay humarap sa hukuman ng Panginoon, sa harap ng Diyos, ang makita niya dapat ay ang kanyang sariling katuwiran. Yun yung sinasabi ni Pablo. Yung righteousness of God na ibinintang sa atin, na ibinigay sa atin. At ito ang punto ng Lord's Day 23. Ito ang katotohanan na hindi dapat mawaglit sa atin kahit pa ang pinag-uusapan natin na yung pagsampalataya o yung binabanggit ng katekismo. Binabanggit ng katekismo sa yung sinabi na palibhasa'y pinangahawakan ko ang kapakinabangang iyan na may pusong nananampalataya. Kahit banggitin iyon ng katekismo na sinabi palibhasa ako'y pinangahawakan ko ang lahat ng kapakinabangan nito, kapakinabangan ng katuwiran, na may pusong nananampalataya, huwag natin mawaglit na ang katuwiran pa rin natin sa harapan ng Diyos ay hindi yung pusong nananampalataya, kundi ang Panginoong Kristo. Dahil paulit-ulit na sinasabi ng katekismo na si Kristo lamang ang katuwiran. Sabi sa question and answer 59, na ako sa harap ng Diyos ay matuwid kay Kristo at isang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At organically, mula sa question and answer 59 na yon, manggagaling ngayon ang lahat ng katotohanan na ipupukol ng question and answer 60 at 61. Kasi sa prinsipyo ng question and answer 59, inilatag na agad ng katekismo, si Kristo lamang ang katuwiran sa harapan ng Diyos. Kahit banggitin ng katekismo ang pusong nananampalataya, kahit banggitin ng Panginoon na kinakailangan kong maiangkop ang katuwiran na ito sa aking sarili sa pamamagitan ng pananampalataya, babalik ka pa rin sa question and answer 59, si Kristo lamang ang katuwiran natin sa harap ng Diyos. Dito nagkamali ang Protestant Reformed churches. Nag-focus sila doon sa activity of faith. Nararanasan nila ang kaligtasan, ang kapayapaan ng justification, ng pagpapawalang sala ng Panginoon. Once na sila ay sumampalataya, once na sila ay nagsisi ng kanilang kasalanan. Na para bang hindi sapat yung katuwiran ng Panginoon
upang ipaalam sa atin at magkaroon tayo ng karunungan na tayo'y pinawalang sala at hindi sapat ang katuwiran ng Panginoon upang iparanas sa iyo yung katuwirang iyon. Sapagkat ang kaligtasan ay kumpletong gawain ng Diyos. Mula sa pagbibigay ng karunungan hanggang sa pag-aangkop at paglalapat nito sa ating puso, ito ay gawain ng Diyos. Hindi nawaglit sa Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang mga gawa at hindi niya maaaring i-deny ang kanyang sarili sa lahat ng kanyang mga gawa. Hindi mo maaaring sabihin, kagaya na sasabi ng Protestant Reformed churches, na mayroong aspeto sa kaligtasan na nauna ang tao. Bagamat oo, si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero paano mo mararanasan yan? Kailangan mo sumampalataya at magsisi ng kasalanan mo. Pag di ka nagsisi ng kasalanan mo, hindi ka patatawarin ng Panginoon. Kapag di ka sumampalataya, hindi ka maliligtas. Nakalimutan nila na ang pagsampalataya at pagsisisi ng kasalanan ay bunga ng kaligtasan. Hindi baligtad. Nakalimutan nila ng paghingi ng kapatawaran ay bunga ng justification. Bunga lamang ng kapatawaran na ibinigay ng Panginoon sa kanyang bayan. Natatandaan ninyo si David? Nung pumunta si Propeta Natanael sa kanya at sinaway siya sa kanyang paglabag, sa kanyang ginawang pagpatay sa kanyang kapatid. Bago pa humingi ng tawad si David, sabi ni Natanael, ni Propeta Natanael, pinatawad ka na ng Panginoon. Bago pa mangyari yung repentance, pinatawad ka na ng Panginoon. Nung pinatawad siya ng Panginoon, dumaloy doon sa kapatawaran ng kasalanan, yung repentance. At sinasabi ng Protestant Reformed churches na hindi maaaring ganun. Kinakailangan na ang tao ay mauna. Hindi tayo sumasang-ayon sa ganong katuruan. At kinukondena natin ang ganong katuruan bilang bulaang Ebanghelyo. Walang aspeto ng ating kaligtasan na nauna ang tao. Laging una ang Diyos. Lalo na sa usapin ng kapatawaran ng kasalanan. Ang kapahayagang si Kristo ang ating katuwiran ay nangangahulugan munang tayo ay masama. Yun yung sinabi ni Pablo, hindi ba? Pinawalang sala ng Diyos ang mga masasama. Habang tayo ay mahina at makasalanan, pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig at sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon, pinawalang sala ng Diyos ang mga masasama. Tayo yun. Tayo yung mga masasama na yun. At yun din yung punto ng katekismo. Kapag kinoconfess mo na si Kristo lamang ang katuwiran natin sa harapan ng Diyos, first and foremost, tayo ay masama sa harapan ng Diyos. Kaya kinakailangan kang ipawalang sala sa harapan ng Diyos dahil first and foremost, tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Tayo ay natagpo ang kulang sa kautusan. Tayo ay natagpo ang walang katuwiran at walang kabanalan. At kaya kinakailangan ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamagitan ni Kristo. Kaya ang katekismo ay nagsimula sa question and answer 60 patungkol dun sa reality, sa realidad na tayo ay masama. Ito ang sabi sa sagot 60. Sa pamagitan lamang ng tunay na pananampalataya kay Jesucristo, kaya nga, bagamat inuusig ako ng aking budhi, na walang pakundangan kong nilabag ang lahat ng mga kautusan ng Diyos, at walang sinunod ni isa man sa mga ito, at ako'y nananatiling nakakiling sa lahat ng kasamaan. Sabi ang budhi ay inuusig tayo. At sabi ng budhi natin, wala kang pakundangan sa bawat paglabag mo sa kautusan ng Panginoon. Pagkatapos lumabas sa bibig mo ang mga papuri at pag-aawitan at mga pagsampalataya, pagkatapos nun ay lalabagin mo ang kautusan ng Panginoon. Na maging sa bawat pananalangin mo, naroon pa rin ang paglabag mo sa kautusan. Maging sa pagtulog mo na lang sa gabi, ang laman ng isipan mo ay puro paglabag sa kautusan. At may mga oras pa at araw na bago pa
pumutok ang bukang liwayway, pinagpaplanuhan mo na ang gagawin mong kasalanan sa mga susunod pang araw. Ang sabi ng ating budhi, wala kang pakundangan sa paglabag mo sa kautusan. Yun ang ating nature. Bawat isa sa atin, wala tayong pakundangan sa paglabag sa kautusan. Na dapat ito ay sinasabi lamang sa mga unbeliever. Pero yung confession na ito na binigay ng katekismo ay applicable lamang sa mga mananampalataya. Wala tayong pakundangan sa paglabag sa kautusan ng Panginoon. Pagkatapos mong marinig ang lahat ng pagpapaliwanag sa kautusan at linggo-linggo mo naririnig ito sa pulpito kung saan naroon si Kristo, kung saan si Kristo mismo siya nagbabasa ng kautusan. Wala kang pakundangan sa paglabag ng kautusan. Meron pa. At walang sinunod ni isa man sa mga ito. Nilalabag mo na nga ang bawat kautusan. Dinidisregard mo pa ang kautusan para sa iyong pagpapasalamat sa Diyos. Wala kang sinunod isa man sa mga ito. Yun ang sabi ng ating budhi. Yun ang sabi ng ating sarili. Kaya nga sabi ni Pablo, sa lahat ng tao, akong pinakamasama dahil kilala niya ang kanyang sarili 24 hours and 7 days. Na maging siya ay nananalangin, alam niya na siya ay masamang humaharap sa Panginoon bilang makasalanan. At yun yung sinasabi ng kanyang budhi. Yun yung ating nature. At sinabi pa, at ako'y nananatiling nakakiling sa lahat ng kasamaan. Hindi ka lamang makasalanan, kundi yung buong nature mo, isip, kaluluwa at puso mo ay nakakiling sa paggawa ng kasamaan. Kaya sabi sa Lord's Day 3, ang alam lang natin gawin ay gumawa ng masama. Na kahit yung ating good works, once na ito ay nabahira ng kasalanan at alam natin na ito ay lagi may bahid ng kasalanan, sapagkat tayo ay makasalanan, kahit yung good works, sabi ng Panginoon, yun ay maruming basahan sa kanyang harapan. Kaya hindi mo maaaring iharap sa Panginoon, maging ating good works. Kahit yung pagsampalataya mo ay merong bahid ng kasalanan. Kaya hindi mo pwedeng iharap sa Panginoon yung pagsampalataya mo sa Panginoon. Dahil kahit ang pagsampalataya at pagsisisi ng kasalanan ay laging may bahid ng kasalanan. Habang tayo ay narito pa sa lupa at hindi pa inililigtas ng ganap ng Panginoon, lahat ng ating mga gagawin, kahit sabihin pa natin na ito ay sa biyaya ng Panginoon, lahat yan ay merong bahid ng kasalanan at hindi maaaring maging katuwiran sa harapan ng Panginoon. Tayo ay pinawalang sala. Tayo ay pinawalang sala ng Panginoon, ngunit nananatili tayong makasalanan. Kung maalala ninyo ang ating mga pinag-aaralan sa ating mga Bible study, mayroong dalawang katotohanan sa tao, di ba? Yung state at yung condition, yung kanyang kalagayan. Yung kanyang state ay pumapatungkol sa habang nakatayo siya sa harapan ng Panginoon, ano yung hatol ng Panginoon sa kanya? Guilty or innocent. Siya ba ay may sala o walang sala? Yun yung state niya sa harapan ng Panginoon. Yun yung kalagayan niya sa harapan ng Panginoon. At hindi lamang yun. Sapagkat hindi lamang natin minana yung guilt ni Adam. Hindi lamang natin minana yung sala ni Adan, kundi minana rin natin ang kanyang kabulukan. Kaya tayo patuloy na nagkakasala. Yun yung condition natin sa harapan ng Panginoon. Ang condition natin sa harapan ng Panginoon, yung ethical issue natin, yung kung ano ang laman ng puso natin at kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw, tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. At nung tayo ay pinawalang sala ng Panginoon, ang binago lang ng Diyos ay yung ating state sa usapin ng justification. Sa usapin ng pagpapawalang sala ng Panginoon, pinaging matuwid ka ng Panginoon, pero nananatili kang makasalanan hanggang ngayon. Habang tayo ay narito pa sa lupa, mananatili tayong masama at makasalanan. Ngunit sapat na yung pagpapawalang sala ng Panginoon sa atin upang sa pagdating ng panahon, tatamuhin natin yung hinihintay nating kalayaan mula sa kasalanan, sa ating budhi, at sa sanlibutan, at sa dyablo. Tatamuhin natin yun.
Papalayain tayo ng Panginoon mula sa katawang lupa natin, mula sa kasalanan kung saan hindi na tayo maaabot ng ating kabulukan, hindi na tayo maaabot ng ating sariling budhi at uusigin muli tayo. Babaguhin na ng Panginoon ang ating kondisyon. Mula sa pagiging masama at makasalanan, tayo ay gagawin ng banal ng Panginoon. Naunawaan ng katekismo ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Tayo ay guilty sa harapan ng Panginoon. Kundi lamang kay Kristo, mananatili tayong guilty sa harapan ng Panginoon. Tayo rin ay masama sa harapan ng Panginoon. Tayo ay makasalanan. Yun yung pinagdidiinan ng katekismo sa atin. At hindi mo maunawaan ang kapayapaan, yung peace ng justification, yung pagpapawalang sala sa atin ng Diyos, kung wala muna yung wastong pagkakilala mo sa iyong sarili bilang masama sa harapan ng Panginoon. Uulitin ko, hindi mo maunawaan yung kapayapaan ng katuwiran ng Diyos o yung pagpapawalang sala sa atin ng Diyos malibang ipaunawa muna sa iyo ng Diyos na ikaw ay masama. Malibang ipaunawa muna sa iyo ng Diyos na ikaw ay nasa kapighatian at kinakailangan mo ng kaligtasan. At huwag natin pagkakamalian na yung pagkaunawa mo sa iyong sarili ay usapin ng kung ano muna yung ginawa mo sa Diyos. Na parang kinakailangan ko munang maunawaan ito at sikapin ko maunawaan ito bago ko marunasan ng kapayapaan. Hindi. Yung pagkaunawa mo sa iyong sarili ay pagkakilala sa Diyos. Dahil yun ay bahagi ng ating kaligtasan. Ang pagkakilala sa Diyos, sabi ni Kristo, ay buhay na walang hanggan. At kasama dun sa pagkakilala sa Diyos ay ang pagkakilala sa ating sarili. Dahil ang pagkakilala sa ating sarili ay tumutuon lagi at tumuturo lagi sa kung sino ang Diyos bilang banal at matuwid na Diyos. At tayo ay nararapat sa kanyang kahatulan. Hindi mo maaaring sabihin na kailangan ko magsika para kilalanin ang aking sarili, para magkaroon ako ng kapayapaan ng justification. Lahat ng knowledge, lahat ng nakakaligtas na knowledge, lahat ng salvific knowledge ay mula sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ay pagkakilala sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. At ang pananampalatayang ito ay laging kalakip ng kaligtasan na kaloob ng Diyos. Una muna tayong pinawalang sala ng Panginoon bago natin nakilala ang ating sarili bilang makasalanan. Nauna lagi ang pagpapawalang sala ng Panginoon. Nung tayo ay pinawalang sala ng Panginoon, dumaloy ang lahat ng pagpapala. At kasama sa pagpapalang iyon ay yung pagkakilala mo sa iyong sarili. Dahil hindi ka maaaring pagpalain ng Panginoon kahit isang pagpapala. At hindi usapin dito kung ano yung mga material na bagay. Ang usapin dito ay mga spiritual na pagpapala. Dahil yun yung kaligtasan natin. Yung spiritual na pagpapala ay hindi maaaring ibigay sa iyo ng Diyos malibang ipawalang sala ka muna sa kanyang harapan at tamasahin mo ang lahat ng mga pagpapalang iyon na nagmumula sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, laging una ang justification bago ang sanctification. Laging una ang pagpapawalang sala ng Panginoon bago yung pagpapabanal ng Panginoon sa atin. Umuuna muna tayong pinawalang sala ng Diyos bago tayo binanal sa pamagitan ng walang hanggang dugo ng Panginoong Kristo mula sa ating mga kasalanan, mula sa lahat ng ating mga karumihan. Laging una ang justification bago ang sanctification. Laging una ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi pa inaalis ng Diyos ang karumihan mo. Hindi ka pa nililinis sa lahat ng kasalanan mo. Pinatawad ka na ng Diyos. Dahil unang binago ng Diyos yung estado mo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Bago niya binanal ang iyong sarili. Bago niya sinabi na ikaw ay hindi na makasalanan, ikaw ay isa ng banal ngayon. Yung pagpapatawad ng Panginoon ay nagbubunga ng kabanalan.
Yung pagpapatawad ng Panginoon ay nagbubunga ng pagpapasalamat sa Panginoon. Pagkilala sa Panginoon, nagbubunga ito ng paglakad ng matuwid, paglakad ayon sa kautusan ng Panginoon. Dahil una lagi ang justification, bago ang sanctification. Bago yung karanasan ng kabanalan. Bago yung pagsunod mo sa kautusan. Bago yung pagsampalataya mo. Bago yung pagsisisi mo ng kasalanan. Bago yung good works. Laging una ang justification. Tayo ay naging banal. Tayo ay na-sanctify. Sapagkat una tigit sa lahat ay pinatawad tayo ng Diyos. Sapagkat maging ang sanctification ay biyayang kaloob o pagpapala ng kaligtasan. Hindi mo maaaring tanggapin ang sanctification, yung faith, yung conversion, adoption, glorification. Hindi mo maaaring tanggapin ang lahat ng iyan, nakalakip ng kaligtasan, malibang ipawalang sala ka muna ng Diyos. Ang maging katuwiran si Kristo ay ang katuwiran ng Diyos mismo na ipinagkaloob sa atin. Tatandaan ninyo na ang katuwiran ay laging ipinagkakaloob, hindi ito pinaghihirapan. Ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay sa harapan ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay maging katuwiran mo si Kristo. Ito ang katuwiran ng Diyos upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Nung tayo ay umarap sa Diyos at hinatulan tayo na tayo ay may sala ayon sa kautusan ng Panginoon, ayon din sa sinasabi ng ating budhi, ayon sa sinasabi ng dyablo at ng sanlibutan, tayo ay may sala. Bumaba ang Panginoon at gumawa siya ng paraan upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Habang tayo ay makasalanan, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang sariling pag-ibig. Si Kristo ay namatay para sa atin. Yun ang ating katuwiran. Bumaba ang Panginoon sa ating kalagayan at ibinigay niya si Kristo bilang ulo ng Kanyang iglesia. At nasa Kanya ang lahat ng bawat hinirang. Kaya nung siya ay umarap sa harapan ng Panginoon, nung siya ay pinawalang sala sa harapan ng Panginoon, napawalang sala rin ng bawat isang hinirang sa harapan ng Panginoon. Kaya yung katuwirang ito ay pinagkakaloob, hindi ito pinaghihirapan. Isa itong biyaya. At sabi ng katekismo, ito ay sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Sabi dito, paano ka naging matuwid sa harap ng Diyos? Sa pamagitan lamang ng tunay na pananampalataya. At nung sabi dito sa question and answer 61, hindi dahil sa ako ay katanggap-tanggap sa Diyos, batay sa pagiging karapat-dapat ng aking pananampalataya, kundi dahil lamang sa pagbibigay kasiyahan, katuwiran at kabanalan ni Kristo, na aking katuwiran sa harap ng Diyos, at ito hindi ko matatanggap at may aangkop sa aking sarili sa anumang paraan maliban sa pananampalataya. Sabi dito, merong ibinigay ang Panginoon sa pamagitan ni Kristo. Ang binigay ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo ay yung kasiyahan para sa lahat nating kasalanan. At ang ibig sabihin nun ay biyaya. Pinagbayaran ng Panginoong Kristo kung ano ang hinihingi ng kahatulan ng Panginoon. Kung anong hinihingi ng hustisya at katarungan ng Panginoon. Wala itong ibang pinagbasihan yung katuwiran ng Panginoon maliban sa Kanyang kalooban na ipawalang sala tayo sa Kanyang harapan. At ang kaloobang iyon ay naunawaan natin sa pamagitan ng persona at mga gawa ng Panginoong Kristo. Yun yung katiyakan natin sa harapan ng Panginoon. Hindi maaaring haharap ka sa hukuman ng Diyos. Bakit kita tatanggapin sa buhay na walang hanggan sa aking kaharian? Bakit kita ipapawalang sala at sasabihin ko na ikaw ay walang sala sa aking harapan? Ang iyong budhi ay sinasabi ikaw ay makasalanan. Wala kang pakundangan sa paggawa ng kasalanan. Yung kalikasan mo ay laging pagsuway sa kautusan ko. Bakit kita ipapawalang sala? Panginoon, dahil ako ay sumampalataya. Ayon sa iyong biyaya, Panginoon, ayon sa pagkilos ng Espiritu Santo, ako ay sumampalataya. Sasabihin sa atin ng Panginoon,
Hindi mo ba alam na meron lang isang mabuti? Hindi ang pagsampalataya mo. Sabi ng Panginoong Kristo, di ba? Hindi mo ba alam na meron lang isang mabuti? Ang Diyos lang. Huwag mong ihaharap ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Ang ihaharap mo ay yung sarili niya, si Kristo. Ang eksaktong larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ang katuwiran mismo ng Diyos. Kaya tayo napawalang sala sa harapan ng Diyos. Yun ang ating katiyakan. Na kahit tayo ay inuusig ng ating kaluluwa, inuusig ng ating buti, tayo ay haharap lagi sa Panginoon ng merong katiyakan na tayo ay pinawalang sala ng Diyos, alang-alang sa kabanalan, katuwiran, at pagbibigay kasiyahan ng Panginoong Kristo. Yun lamang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Tayo ay nakakatiyak na bagamat tayo ay inuusig lagi ng ating buti dahil sa ating mga paglabag, sa ating mga kasamaan at kabulukan, tinitiyak tayo ng Diyos na tayo ay nananatiling matuwid sa Kanyang harapan. Dito mo mauunawaan yung sinabi ni Pablo. Kung saan sumasagana ang kasamaan, ay doon sumasagana ang biyaya. Never binanggit sa Bible kung saan sumasagana ang mabubuting gawa, ay doon sumasagana ang biyaya ng Panginoon. Walang binanggit na ganun sa Biblia. Sinabi ng Panginoon, kung saan sumasagana ang kasamaan, doon sumasagana ang biyaya ng Panginoon. Dahil lagi ang biyaya ng Panginoon ay laging inihaharap ng Panginoon sa kabaligtaran ng biyaya, sa kabaligtaran ng liwanag, sa kabaligtaran ng katuwiran, sa kasalanan, kamatayan, pagdurusa. Laging ganun niya inihaharap ang kanyang gawain. Kasi hindi natatakot ang Diyos na idarang niya sa apoy ang kanyang gawain at hindi matatalo at hindi magagapi ng anumang kasamaan yung sarili niyang gawa. Kaya kung saan naroon nananagana ang kasalanan, doon din sumasagana ang biyaya. Na bagamat inuusig tayo ng ating budhi at araw-araw mo nakikita ang sarili mo na lumalabag sa kautusan, doon sumasagana ang biyaya ng Panginoon. Hindi natin sinasabi na magkasala ka na magkasala. Kinukundina natin ang bawat paglabag sa kautusan ng Panginoon. Pero walang kasalanan na dakila at walang kasalanan na ginagawa ang mga elect o mga hinirang ng Panginoon na sapat upang ihiwalay ng Panginoon ang kanyang sarili mula sa atin o upang ibalik tayo ulit sa hukuman ng Panginoon at hatulan tayong may sala pagkatapos sasabihin ng Panginoon wala kang sala. Saan ang ibig sabihin nun? Yung dugo na binigay ng Panginoong Kristo walang kapangyarihan. Kung pagkatapos mong ipawalang sala sa harapan ng Panginoon at nagkasala ka at lumabag ka sa kautusan ng Panginoon, ihaharap ka ulit ng Panginoon sa kanyang hukuman. Dahil nagkasala ka, ahatulan kita ngayon ng walang hanggang kahatulan. Ito ang ating katiyakan na bagaman tayo inuusig ng ating budhi, hindi mawawala ang katuwirang ito ng Panginoon sa atin. Tinitiyak tayo ng Diyos na tayo ay nananatiling matuwid sa kanyang harapan alang-alang sa perpektong pagtupad ni Kristo sa kautusan na ang hinihingi ay yung ganap na pag-ibig sa Diyos, buong puso, kaluluwa, at pag-iisip. Ang tumupad nito para sa iyo ay si Kristo. At yung pagtupad at pagsunod na iyon ng buong puso, isip, at kaluluwa ay ibinintang sa iyo ng Diyos. Kaya yung pagharap mo sa Diyos, ang sabi ng Diyos, wala kang sala. Dahil yung pagsunod ni Kristo at kanyang pagdurusa ay ibinintang sa iyo. Ang kanyang kamatayan ay naging kamatayan mo. Ang kanyang paglilibing ay naging paglilibing mo. Ang kanyang muling pagkabuhay ay naging pagkabuhay mo muli. Kaya sabi ng Panginoon, ang anak ko na ito, bagaman siya ay masama, ay walang sala. Natagpuan kong walang sala. Kaya ang sabi ng katekismo, gayunman, sabi sa question and answer 60, ang Diyos, hindi sa aking sariling pagsisikap, kundi dahil sa biyaya lamang,
Ipinagkakaloob at ibinibilang sa akin ang ganap na kasiyahang ginawa ni Kristo, katuwiran at kabanalan niya. Sa gayong paraan, pakinggan ninyo maigi, tila hindi ako nagkasala ni gumawa ng mga kasalanan. Oo, na tila natupad ko ang lahat ng pagsunod na isinakatuparan ni Kristo para sa akin. Palibasa'y pinangahawakan ko ang kapakinabangang iyan na may pusong nananampalataya. Bago sabihin iyon ng katekismo, una munang sinabi, ibinilang sa akin ang katuwiran ni Kristo, kaya ang kanyang pagsunod, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran, pagbibigay ng kasiyahan, na para bang ako yung sumunod sa kautusan. Na para bang ako yung umibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Kasi nga, ibinintang ito sa atin ng Diyos. Kaya tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos. At ang katiyakang ito ay hindi sa ating pagsisikap, sapagkat ang katiyakang ito ay sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Linggo-linggo ninyo naririnig ang katiyakang ito. Ikaw ay matuwid sa harapan ng Panginoon hindi dahil sa iyong pagsisikap, kundi sa pagsisikap lamang at gawa ng Panginoong Kristo para sa atin. Ang katotohanan ito ang nagpapatahimik ngayon sa ating budhi. Araw at gabi. Sa bawat katotohanan na iyong narinig, araw at gabi ng pag-uusig sa atin ng ating budhi, pinapatahimik ito ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kasi ang pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos ay hindi pananampalataya na walang laman. Ito ay merong laman. At ang laman nito ay ang Ebanghelyo, at ang sentro ng Ebanghelyo ay ang ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ang nagpapatahimik sa ating budhi, bagamat ito ay lagi tayo inuusig, ay ang Panginoong Kristo. Ang bawat katotohanan na ating naririnig sa Ebanghelyo, ang sentro nito, ang nilalaman nito ay ang ating Panginoong Kristo. Ang katiyakan mo ay wala sa iyong sarili, kundi sa Ebanghelyo ng Panginoon. Tinitiyak tayo ng salita ng Panginoon na tayo ay mananatiling matuwid, bagamat kalaban natin ang ating budhi. Sa bawat tapat na pangangaral, ayon sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kamalayan sa biyayang ito ng katuwiran ng Diyos. Tinitiyak tayo ng Espiritu ni Kristo na ang tanging tinatanggap lamang ng Diyos sa kanyang harapan ay si Kristo bilang ulo ng Iglesia. Kung si Kristo ay pinawalang sala, kasi si Kristo ay napasailalim ng kautusan. Nung siya ay nagdamit ng isang lingkod ng Diyos, idinamit niya sa kanyang sarili ang kahinaan ng tao, ang kababaan ng tao, at idinamit niya rin sa kanyang sarili ang paglabag ng kanyang bayan. Kaya si Kristo ay kinakailangan ng ipawalang sala sa harapan ng Diyos. At kung si Kristo ay pinawalang sala, tayo rin ang kanyang iglesia bilang siya ang ating ulo at tayo ang kanyang katawan. Tayo ay pinawalang sala rin sa harapan ng Panginoon. Yun ang magpapaliwanag ng ating katuwiran. Kaya ka pala naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil una't higit sa lahat, tayo ay katawan ni Kristo. Nang umarap ang Panginoong Kristo, nasa kanyang balikat ang bawat pangalan ng mga hinirang. Nasa kanyang balikat at nasa kanyang dibdib ang bawat pangalan ng salinlahi ng Israel o ng kanyang iglesia. Di ba ganun yung picture ng mga punong pari kapag sila yung maharap sa tabernakulo? Nasa kanilang balikat ang bawat tribo ng Israel. Nasa kanilang breastplate yung bawat pangalan ng tribo ng Israel. Nasa Panginoong Kristo ang pangalan ng kanyang iglesia. At nung humarap siya sa harapan ng Panginoon, sabi ng Panginoon ng iyong bayan ay walang sala. Dinamitan tayo ng Panginoong Kristo ng kanyang katuwiran. Ang karanasan ngayon ng katotohanan ito, ayon sa ating narinig sa ating Ebanghelyo, ay sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi ng katekismo, paano ka naging matuwid sa harapan ng Panginoon? Sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay buhay na instrumento ng Diyos upang ipag-isa tayo kay Kristo. Ito ay paghuhukpong. Yung ulo at katawan ay pinag-isa ng Diyos, kaya ang kanyang katuwiran ay naging katuwiran natin. At ang pananampalatayang ito ay karunungan ng katotohanan ng katuwiran ng Diyos at katiyakan sa ating mga puso. Yun yung sasabi ng Lord, Day 7. Tapos na ang pagpapawalang sala sa atin ng Diyos. Matagal nang nangyari yun at hindi na mauulit yun. Yung justification, one-time event lang yun. Yung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun yung pinagbasihan ng Panginoon
para tayo ay pawalang sala ng Panginoon. Bawat isang mga hinirang, namatay man, ipapanganak pa lang, o yung mga kasalukuyan, pinawalang sala na ng Panginoon sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Kristo, at hindi na mauulit yun. One-time event lang yun. Yung one-time event na yun, ipinaparanas na lang sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Pinaparanas na lang ito sa atin sa pamagitan ng buhay na pananampalataya. Kaya ang katekismo ay nagsimula sa ating budhi. Hindi siya nagsimula dun sa idea na nung tayo ay nasa harapan ng Panginoon. Siya ay nagsimula sa idea nung na-realize mo ang iyong kasamaan at nakaharap ka sa harapan ng Panginoon, ayon sa iyong sariling budhi, pinawalang sala ka ng Diyos. Hindi sa kanyang harapan, dahil matagal na tayong pinawalang sala tayo sa harapan ng ating budhi. Tayo ay pinawalang sala at pinatahimik ang ating budhi sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Ayon sa kautusan, tayo ay masama at nararapat mamatay, at patuloy itong ginagamit ng ating budhi laban sa atin. Ngayon, paano tayo pinawalang sala sa harapan ng Diyos? Sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi dahil sa pananampalataya, sabi sa question and answer 61, sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang ating budhi ay hindi makapanaig upang sabihin na ito ay hindi totoo, na tayo may pinawalang sala ng Panginoon. Sapagkat ang pananampalatayang ito ay naglalaman ng katotohanan na matagal na tayong pinawalang sala sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kinakailangan ng ating budhi, sabi ng katekismo, ay mapatahimik ng Diyos. Hindi patatahimikin ng Diyos ang kanyang sarili, dahil matagal na tayong napawalang sala sa harapan ng Diyos. Patatahimikin ng Diyos ang ating budhi, at sa darating na panahon, pagbabalik ng Panginoong Kristo, patatahimikin niya ang bawat bibig ng mga masasama, ng dyablo, at ng lahat ng ating mga kaaway, alang-alang sa katuwiran ng Panginoong Kristo. Amen. Manaming Diyos, salamat po sa inyong pong katuwiran na aming narinig sa araw nito. Dalangin namin, O Diyos, na managana ito sa aming puso at huwag mawaglit sa amin ang kapayapaan ng pagpapawalang sala. Salamat po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Awitin magbigay tayo sa Panginoon para sa ating General Fund at Mission Fund. General at Mission Fund. Awitin natin ang Psalter 315, the Universal Fellowship of Worship, versification ng Psalm 117.
Hallelujah, praise the Lord. Lord, our Father's Son, eternal King of kings, who is omnipotent, performing wondrous things. Yes, His reign and glorious name, forevermore, amen. And let His glory fill the earth, from shore to shore, amen. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Yehova at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Yehova ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ni Yehova ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen.